Pinili ni Mary ang alin, ang magstay sa presence ni Lord. Doon siya matututo. Doon magkakaroon ng matinding buhay. The more you stay in the presence of God, the more you know God. Stay in His presence. Sabi nila, makikilala mo daw ang isang tao kapag lagi kayong magkasama. So let's go to our topic, intimacy with God. Sabi dito in Luke 10:38 to 42, now as they went on their way, Jesus entered the village and a woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary. Meron siyang kapatid. Sino yung unang naka-encounter? Si Martha. At meron siyang kapatid na si Mary, no, who sat at the Lord's feet and listened to His teaching. But Martha was distracted with much serving, and she went up to Him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Kumbaga, dumating si Jesus sa isang village, pagpasok ni Jesus doon, and then meron siyang isang bahay na pinasok, yun yung bahay nila Mary at saka ni Martha. And then, nung nandun na sila, etong si Mary, umupo sa may paanan ni Jesus kasi may Bible study. Are you there? Na-imagine nyo na, no? And then si Martha, busy sa paggawa ng sopas, tsaka pansit, bato. Ngayon, sa sobrang kabisihan, kasi nga, bibisitahin ka ni Jesus. Merong isang tagapagligtas na bibisita sa bahay mo, ano gagawin mo? Magpe-prepare ka. Eh ngayon, sa kakabisi niya, siguro nahiwa niya na yung daliri niya, nagalit, hinarap si Jesus. Pagharap niya kay Jesus, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Parang sa Tagalog, wala ka bang pake? Na yung kapatid ko, iniwan ako mag-isa? Lord, para sa iyo yung sopas. Man lang sana yung kapatid ko, di ba? Sabihan mo na, tulungan mo muna yung kapatid mo. Mamaya ka na makinig ng Bible study. Maganda pa naman yung topic, intimacy with God. Di ba? Hindi mo ba, wala ka bang pakialam na yung aking kapatid, iniwan ako, na naglilingkod lang mag-isa? Inutusan niya, mabigat to, matindi to. Tinawag niyang Lord, tapos inutusan niya, tell her, then to help me. Sabihin mo nga, tulungan niya ako. Mga kapatid, wala pang gripo that time, no? Hindi ko pa makita yung mga instant that time. So, walang instant, no? Lahat talaga ay pinoproseso ng matindi. So, mahirap ang sitwasyon ni Martha. Amen? And then, verse 41, ang sabi diyan, but the Lord answered her, Martha, Martha, you are so anxious. Taga Middle East, ganun talaga magsalita. Diba? Martha, Martha, you are so anxious. You are so anxious and troubled about many things. Ano ba? Ang dami mong iniisip, man. But one thing is necessary. Ba? Isang importante ang ginawa ni Mary. Yun yung pinili niya, sabi ni Jesus. Which will not be taken away from her. Lord, salamat po sa pagkakabasa ng inyong salita. At dalangin ko, Panginoon, na sa aming pong pag-uusapan, Lord God, yung kaalaman na nanggagaling sa banal na Espiritu at presensya mo, Panginoon, at conviction, Lord God, ang patuloy na maghari sa aming puso. Ito po ay tumimo sa aming buhay at maranasan po namin ang pagbabago, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron tayong 4 na level na pag-uusapan. Ano yan? 4 level of intimacy in Christianity. Are you excited? Everybody say intimacy. Usually, ginagamit po ang salitang intimacy sa mag-asawa. Usually. Pero alam niyo po, ginagamit din po yan sa Panginoon. Amen? Ito po ay malalim na relasyon between you and God. 4 po, no, na level ng lalim ng relasyon or relasyon sa Diyos ng mga Kristiyano. Amen? Ano yan? Number 1, level of acceptance. Everybody say acceptance. In verse 38, now as they went on their way, Jesus entered a village, and a woman named Martha welcomed him into her house.
kagaya mo. You know, nung bago mo marinig ang patungkol kay Jesus, kagaya mo si Martha, binuksan mo yung tahanan ng iyong puso, inimbitahan mo siyang pumasok. Amen? Ang tawag po natin yan, you accept Jesus as your Lord and Savior. Amen? And that is the first level of Christianity. Amen? Lahat po tayo, naalala nyo nung una nyo tinanggap si Lord? Hindi ko alam kung saan kayo nakakilala sa Panginoon. Ako po ay nakakilala sa Panginoon April 13, 2003. Alas 10 ng umaga, linggo. And there is a woman named Joy who is always pushing me to attend in the church. At sasabihin niya, Eman, tara, sama ka sa akin sa church. Alam niyo po si Pastor Eman, tong pastor na nasa harap niyo, Mokong, pinalaki kami ng nanay ko na laging nasa Sunday school. At laging kanta doon, read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Pinalaki ko sa ganyan ng pag-attend dyan, pero wala naman dating sa akin, ayoko pa nga eh. Kasi feeling ko, kapag umattend ako sa church, ayoko maging siraulo. Because that time, for me, Christianity is so weird. Why? They are crying while worshiping. And then they are laughing. Iyak tawa. Mga baliw. Tingnan, yung mga baliw. Nanay ko. Dadamay pa. Di ba? Ganun yung mga unang attend. Sino yung mga, di ba? Yung mga unang, ito, ang weirdo naman na ito. Tatawa, iyak, tatawa, iyak. Tapos pag hindi naman na-bless, pag-uusapan sa bahay. April 13, 2003, nakumbinsi niya akong umattend. Pag-attend ko doon, alam niyo kung anong nakapag-convince sa akin? May kainan daw. At talagang itong pastor na ito, mukhang pagkain talaga eh. Wala ngang hindi masarap dito eh. Sabi sa akin, attend ka ng church. May pagkain doon. May pagkain kami marami. Akala ko naman, kasi usually kapag may pagkain na marami, anniversary. So ako naman umattend, na-scam. Walang pagkain. Tapos yung pastor, nagpipreach. Yung preaching ng pastor, transformation. Tapos feeling ko, ako yung pinariringgan niya sa preaching. Sabi ko, scammer tong church na to. Kinuwento yata ako ni Ate Joy doon sa pastor na yun. Kasi lahat ng sinasabi niya parang alam niyo, para patama sa akin. No? Alam niyo, nakita ko yung sarili ko, nakatayo doon sa harapan. Nakataas ang kamay. Umiiyak. Tinatanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan yung level na tinanggap mo si Lord bilang Panginoon at tagapagligtas at para manguna sa iyong buhay. Amen? Iba-iba kwento natin dyan. Yung iba nga, narinig ko, tumatalong pa ng bintana, maka-attend lang ng church. Yung mga 90s, way back 90s, na mga churches noon. Kasi sobrang bigat ng discrimination ang tawag sa atin noon ay yan na naman yung alive. Pero natutuwa ako, hindi namatay ang Christianity. Still, si Lord naghanap ng mga kaluluwang ililigtas para dalhin sa kanyang kaharian. Meron pa mga kwento dyan, persecuted sa bahay, hinahambalos ng magulang, wag lang umattend ng church, but still umattend pa rin ng church. Sino yan? Tapos meron pa dyan, pipilitin mo maka-attend sa youth camp kahit wala kang pera. Maka-attend ka lang lahat ng bote sa bahay nyo, kahit may lamang pang mantika, isasalin mo para lang makapag-provide ka ng pera. Makasama ka sa youth camp. Iba yung encounter. Amen? Hello, ang sarap kapag naranasan mo yung unang tanggap mo kay Lord. Amen? Parang feeling mo lahat ng problema hindi na dadating. O ganyan yung usually. No? Kapag tinanggap mo si Lord, gaganda buhay mo. Scam yun. Kapag may preacher na nagsalita ng gano'n, huwag ka maniniwala. Kasi hindi lang nangako si Lord na magandang buhay. Nangako rin siya ng persecution. Merong isang sikretong matindi, pero mamaya pag-uusapan po natin. Yun yung unang level. Amen? Di ba yung unang nakilala mo si Lord, nung binuksan mo yung puso mo sa Kanya, hindi ka pa pumapalakpak sa loob ng church nung unang attend mo. Nakatunga nga ka lang sa lyrics. Wala pang dating sa'yo yung lyrics. Anong one way na yan? One way, Jesus. Nagpawis na yung katabi mo, ikaw, first timer ka, ganyan ka na. Pero nung mga tumatagal ka na, ganyan ka na. Wala ka na. Di ba? Tumatalong ka na.
Nagcha-cha-cha ka na sa likod. Na Sister Ana, nasa na yun? Mga nagcha-cha-cha na doon sa likod. Hello? Na habang tumatagal, di ba, gumaganda na yung kilos mo sa praise and worship? O sino yung 10 taon na, tipid ka pa rin magpuri? Sabi ni Darling Sheik, kung gaano daw kalaki yung pagsamba mo, ganon din kalaki yung Diyos na meron ka. No? Kaya pag nagpuri kayo kay Lord, todo nyo na. Matinding practice yan para pagdating nyo sa langit, sa presence ni Lord, well done ang praise and worship. The next level is level of knowing God's will for you. Amen? Di ba, no, tinanggap mo na si Lord? Nung pagtanggap mo kay Lord, yan na, unti-unti, di ba? Excited ka nang laging umattend. Yan. Hello? Pakitignan nyo katabi mo. Nandiyan pa rin ba yung excitement? Sa mata niya? O sawang-sawa na yan sa mukha nung ito na naman katabi ko. Wala na ba iba? Ganon, di ba? Usually, no? Amen? So, ito yung level, no? Sabi dyan, Luke 10:39, and she had a sister called Mary who sat at the Lord's feet and listened to His teaching. Ayun yung level nung una, tumanggap ka sa Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, unti-unti nagkakaroon ng direksyon yung buhay mo, gusto mo nang malaman ano yung kalooban ni Lord sa iyo. Unti-unti may tinatabas na sa iyo si Lord from outside to inside. Or minsan, from inside to outside. Amen? So, yan yung process na pinagdadaanan ng mga Kristiyano unti-unti, no? Na habang tumatagal ka sa Panginoon, gusto mo na ngayong malaman, ano kaya yung kalooban niya? Dati, kung sino na lang yung maging boyfriend, pwede na. Dati, kung sino na lang yung maging girlfriend, pwede na. Dati, kung ano na lang yung trabaho, tanggap na. Dati, kung ano-ano na lang ang mapili, okay na. Amen? Pero ngayon, dahil nalalaman mo na yung kalooban ni Lord unti-unti, are you there? Nagkakaroon na ng self-worth, mahal mo na yung sarili mo. Hindi ka nakukuha ng bato na ipupukpok mo sa ulo. Na hindi ko, dati kasi sinasabi lang, kayo, huwag kayong pipili ng hindi Kristiyano, kaya ikaw, hinanap mo nga, Kristiyano nga. Tolongges naman. Hindi lahat ng tumanggap kay Kristo ay maayos. Are you there? So, unti-unti nagmamatured ka, amen? Inaayos niya yung buhay mo. Na hindi lahat ng Christian, akala mo nakataas ang kamay, yun na will ni Lord. Malaking factor, no? Na habang tumatagal ka sa relasyon mo kay Jesus, inaalam mo na ngayon, ano yung will mo sa akin, Lord? Will mo ba na manatili ako sa church na to, Lord? Kasi lagi na lang ako yung topic. Kapag nakinig ka kay Lord, no, sa bawat lesson, sa bawat teaching, merong changes na nangyayari. In Romans chapter 12, sabi doon, renew your mind. Amen. So pag sinabing renew your mind, kailangan baguhin ang isip through His teaching. Alam niyo, gusto ng Panginoon, mapadali ang buhay po natin. Hindi mamatay, ha? Mapadali ang buhay po natin. In a way of, ayaw niya nang nahihirapan ka. Kaya lang minsan, kaya po tayo nahihirapan, ang hilig mong dumaan sa akala mong shortcut, hindi naman pala. Pangpatagal pala yon. Ang hilig natin minsan sa hassle. Alam niyo po, kapag si Lord nagbigay ng kalooban niya, idadirect ka niya doon sa magiging maayos yung paglakad mo. So ayaw niya nang doon ka sa hassle. Babalik ulit ko, total, February, month of love naman ito eh. Pumili ka. Ang bait niya, pastor. Ang pogi niya, pastor. Christian pa siya, pastor. Pastor, alam mo ba, pastor, prayer ko, ibigay siya ni Lord sa akin. Kasi, pastor, pag hindi tinugon ni Lord yung prayer ko, mananalangin ako ng pangalawa. Lord, ako naman ang ibigay mo sa kanya. O, diba? Pinuwersa mo, hindi naman will ni Lord. Ngayon, nag-suffer ka. Pinasok mo hindi will ni Lord, ikapapahamak mo pala. Hindi lahat ng trabaho kalooban ni Lord. May mga trabaho na ilalayo ka sa Lord. Paano mo malalaman kung yung trabaho kalooban ni Lord? Mai-inlove ka lalo kay Lord. Through that work. Ang problema, inilayo ka ng trabahong yan sa Panginoon. Hindi, pastor, answered prayer nga ako. Di ba answered prayer ko rin? Pinag-pray mo nga ako na magkaroon ng trabaho Nagkatrabaho ko. So, nung nagkatrabaho ka, yun nga, nawala ka na. Alam niyo, ang dami dito sa loob ng church na nakikinig sa akin ngayon, na binigyan ng Lord ng trabaho at yung trabaho na yung kalooban ng Lord sa kanila. Na-enjoy nila yung trabaho at the same time ministry. Nagugulat ako, napopromote sila, mga natutulog sa,
Tinutulugan ng trabaho, napopromote. Pinopromote ni Lord, nagugulat ako. Yung iba, ginagawa lang naman kung ano yung dapat nilang gawin. Pero paborito sila ng boss nilang i-promote. Nag-i-increase yung sahod. Ayun yung nakakatuwa sa Panginoon. Unti-unti nalalaman mo yung will niya. Amen. No? So, dapat nakikinig lagi. Absent ka. Tapos bigla mong tatong, Lord, ano nga ba gagawin ko? Topic yan last week na kapag may problema ka, magpuri ka. Hinanap mo si Bombay. Imbes na si Lord yung puntahan mo, magpuri ka sa Panginoon para ligligin ni Lord yung problema mo, ang hinanap mo si Bombay. Ang hinanap mo kung sino man Poncio Pilato. Are you there? Nandiyan pa po ba tayo? So ngayon, dahil nakikinig ka lagi, alam mo na yung gagawin mo. Amen. Alam nyo, ang sarap po niyan. Totoo po yan. Yung kapag may problema ka, magpuri ka, totoo po yan. Tapos may mga i-reveal si Lord ng mga magagandang dapat mong gawin. Nangungusap si Lord while worship. Yung bang feeling mo, ang pangit-pangit ng buhay mo, pero magpuri ka sa Panginoon, bigla niyang i-renew yung mind mo. Kaya ito yung level na alin. Ito yung level na nagkakaroon ka ng uhaw, matinding uhaw. Kaya excited kang laging nakikinig at mag-aral ng kanyang salita. Excited ka, uhaw ka, amen. Minsan nga kung ano-ano ng revelation na re-receive mo kahit hindi galing kay Lord Pastor, may na-receive ako, Pastor, sabi ni Lord. Diba? Sabi ni Lord, Pastor, bibigyan mo daw ako ng 5,000. Grabe ka, uy. Baka si Satanas yan. Hindi si Lord yan. Hello, are you there? Nandiyan pa po ba tayo? Amen. Yung uhaw mo sa Panginoon, lumalalim ng lumalalim. Na dati, hindi mo maitaas yung kamay mo sa pagpupuri, pero unti-unti, habang lumalakad ka nang nakikilala mo si Lord, nalalaman mo yung will niya, nauuhaw ka na. Ang tawag po sa uhaw na yan, dipsos. Everybody say dipsos. In a Greek word, D-I-P-S-O-S, ibig sabihin po niyan is a extreme thirstiness and hungerness. Hello, mapalad kayo mga uhaw at mga gutom at kayo'y pakabubusugin ni Lord in Matthew chapter 5 verse 6. Pag sinabing extreme thirstiness, si Lord hindi naghahanap ng uhaw. Uulitin ko, pag sinabing extreme thirstiness, si Lord hindi naghahanap ng uhaw. Ano hinahanap niya? Sugapa. Sugapa. Yung bang tipong kakainom pa lang, gusto ng more. Lord, I want more. Lord, naranasan ko yung glimpse ng glory mo. Lord, I want more. Amen. Lord, muntik ako ma-slain kanina. Lord, I want more. Gusto ko gumugulong pa ako, Lord. Are you there? Gusto ko nalilinis yung sahig ng church sa pamamagitan ng damit ko, Lord. O kaya laking tuwa namin, may revival Yung mga tamad maglinis, lumilinis. Kapag lalo na napuspos, kargado pala. Hindi kinaya yung presence ni Lord. Amen. Na kapag bumaba yung presence ng Panginoon, yung tinding uhaw, alam nyo kapag matindi uhaw mo kay Lord, the more na mararanasan mo siya na matindi. You want a story? Kasagsagan niya ng tindi ng baba ng presence ng Lord sa pamamagitan ng kantang How Great is Our God. Tapos, naandyan ako sa Bulacan, sa Kalumpit, Bulacan, Kanyogan. Nag-i-struggle si Pastor Eman kasi isinend out ako sa Bulacan para mag-church plant, pero wala po akong budget. Sobrang hirap sa mission. That is my first love, mission. Yung mission na konsumisyon, yung gusto mong mahalin si Lord pero ang hirap niyang mahalin kasi walang laman yung bulsa mo. Are you there? Pero still love mo pa, hindi ka magbabackslide. Sabi ko, Lord, gutom na ako. Wala man lang akong Lord. Paano ba tong paglilingkod na gagawin ko? Mali ba ako ng pinasok? Ganun yung ko noon, mga kapatid. Ngayon, ako, mahilig po ako magpuri Dinadaan ko sa puri. Ngayon, etong kantang to, pinatugtog ko sa cellphone. Sige pa, patugtugin mo lang. Tapos, habang pinapatugtog ko siya, nakikinig ako kay Chris Tomlin. Biglang nag-shift yung atmosphere ng loob ng barracks, ng pastoral house. Listen, maganda to mga kapatid. And I pray maranasan nyo po. Ang tawag dito, kabod. K-A-B-O-D. Ang ibig sabihin po ng kabod sa Hebrew text, ang ibig sabihin niyan is the heavy presence of God. Yung bigat
yung matinding bigat na hindi kayang i-contain ng katawan mo. Hindi kayang i-contain ng pagkatao mo. Na kapag bumaba sa kalagitnaan kung saan naroon ka, wasak ang lahat ng naandoon. Are you there? Bumaba ang presence ni Lord during nakikinig ako. Sabi ko, Panginoon, give me some direction. I don't know kung paano ko makakasurvive sa ministry na to, especially wala akong pera. Napaka-importante ng pera. Hello? Huwag po natin sabihin ang pera po ay hindi importante. Importante yan, lalo't lalo na kapag may pinagagawa si Lord. At that time, talagang gipit ang church. Are you there? Maglilingkod ka ba o tatalikod? At that time, push through ako. Sige, maglilingkod ako kahit wala. Ngayon, habang nakikinig ako ng kanta ni Chris Tomlin, How Great Is Our God, yung atmosphere ng loob ng bahay kung saan ako naroon, bumibigat. Feeling ko, yung pa ako, lumulubog sa sahig, simento. Feeling ko lang naman yon. Feeling ko lang. Maya-maya, may nakikita akong glimpse ng apoy sa sahig. May nag-i-spark na fire sa sahig. Sabi ko, nako, ano to? Sunog? Anong meron? Maya-maya, yung fire, kumakalat sa wall. Pumapanik yung fire sa wall, at pumanik sa kesame. Yung buong paligid kung saan naroon ako, napuno ng apoy. Napuno ng apoy. Anong kulay ng apoy? Hindi pula. Asul na apoy. In accordance to the science, kapag asul na apoy, yun yung pinakamainit na apoy. Pero alam nyo, wala akong init na naramdaman that time. And then, sa harap ko, kung saan ako nakaupo na monoblock, merong nagbubukas na space sa kesame, at meron ako nakitang hagdan na pababa. Pababa na hagdan. At habang nakatitig ako doon sa hagdan, Lord, anong meron? Ano to? Maya-maya nakakarinig na ako ng iba't ibang mga huni ng mga ibon. Ang ganda ng mga huni ng mga ibon. No, hindi ko alam, baka gutom lang talaga ako. Kaya ako nakikita to, nalipasan na ako ng gutom. Nag-halusinasyon na ako. Hello? Nung may hagdan na biglang pababa, may nakita akong paa na pababa. Doon na biglang, bag! Wasak yung upuan. Hindi imposible na habang nakaupo ka ng matagal, kanina ka pa nakaupo dyan, nawasak ba? That time, payat na payat po ako. Hindi po ganito size ng katawan ko. Imposibleng mawasak yung Uratex. Wasak yung upuan. Hindi ko alam kung bakit. Hati sa gitna yung upuan. Tumilapon ako sa sahig. Yung mesa, tanggal ang mga paa. Ang bigat ng presence, nung may nakita lang akong paa na bumaba, yun na, bag! Ang tindi ng presence. Bumaba yung matinding kaluwalhatian ni Lord that time. At alam nyo, yung time na naka-slain ako sa sahig, may humawak ng ulo ko. Sabi ng Panginoon sa akin, hindi ka nagkamali ng desisyon. Anak, pagpapalain kita. Men, after that, iba-ibang mga encounter na ang naranasan ko sa Panginoon. Ang daming himala ang ginawa ni Lord. Amen. Yung mga pilay, nakalakad, 40 years na pipe, nakapagsalita, at ang una pang nabanggit, Jesus. Are you there? Mga kargado, nakalaya, ang sarap. Habang lumalalim ka pala ng relasyon mo sa Panginoon, marami mang hadlang, marami mang standing block. No po, kapag si Lord talaga ang tumawag, walang makakaharang. Amen. Amen. Yung uhaw, palalalimin ni Lord. Amen. The more na nakakaranas ka, the more na mauuhaw at mauuhaw ka. Lalalim at lalalim. Kaya nga maghahanap ka na mag-fit dun sa hinahanap mo. Ayaw mo na ng mababaw na teaching. Ayaw mo na ng elementary teaching. Yung every attend mo, salvation ang topic, ayaw mo na ng ganon. Lalalim at lalalim at lalalim ka. Buhay na buhay ang Diyos doon. Buhay si Lord sa Book of Acts. Bakit?
Araw-araw, day by day, nararanasan nila si Lord. Saan man nakatapak ang paa ng mga apostles may himala? Are you there? Ngayon, wala. Maririnig mong teaching, practical teaching. Ginagawa na ng Red Cross yon. Hello? Wala yata akong narinig na preaching about kay Jesus. Kung paano kikilo si Lord. Paano nga daw himala ngayon? Questionable pa nga speaking in tongues. Demonic daw. Kung ano yung nasa Biblia, yun yung demonic. So yung uhaw mo, naririnig mo, uy, grabe, may himala doon. Parang ang sarap puntahan. Uy, grabe, lumala. Ang tindi magpuri doon. Ang sarap puntahan. Di ba ang sarap puntahan ng church na nag-aapoy? Ang hina ng amen na yan. Ang sarap puntahan ng church na nag-aapoy kay Lord. Pakitignan mo yung katabi mo, sabi mo sa katabi mo, nag-aapoy ka ba? Kailangan nakakahawa ka. Inom lang kay Lord. Dapat sugapa ka. Dapat pag narinig mo yung testimony, sabi mo, Lord, akin din yon. Lord, mararanasan ko rin yon. Amen. Amen. And next one, anong level yung kasunod? Level of priority. Kasi bakit? Habang inaalam mo na yung will ni Lord, tinanggap mo si Lord bilang Panginoon tagapagligtas, ngayon inaalam mo na yung will niya, at the same time, malalaman mo na ano ba dapat yung priority mo. In verse 40, but Martha was distracted with much serving. With much serving. Ang dami niyang ginagawa. Minsan, sa dami mong ginagawa, nalilimutan mo kung ano yung importante. Ang dami mong ministering gustong pasukin. Ang dami mong negosyong gustong pasukin. Puro kasimula. Wala ka natatapos. Kaya nga pag na kay Lord ka, idadirect ka niya sa maayos na ladder na unti-unti, ito una mong gawin. Pangalawa na yan. Huwag mo munang gawin yung number 3. Dito ka muna sa number 1. Yun ang gusto ni Lord. You must need to learn what is your main priority. Amen? Kaya nga tignan mo, distract si Martha. And she went up to him and said, Lord, do you not care? Ngayon, kapag nahirapan ka, kapag napagod ka, sasabihin mo, Lord, wala ka bang paki sa nararanasan ko ngayon? Hindi mo ba ako mahal? Ganon ka na kay Lord. Kapag may nangyaring struggle, ganon ka na kay Lord. Kung ano-ano ng bintang ang ibibigay mo kay Lord. Amen. Kasi bakit? Hindi mo alam kung ano ba talaga yung dapat mong i-priority. Hindi mo alam kung ano ba talaga yung target. Amen. Kaya maraming nahihirapan sa relasyon sa Panginoon. Yung iba nagba-backslide. Yung iba ayaw nang umattend ng church. Ayoko nang umattend ng church. Ang daming pattern. Ayoko nang umattend sa church. Ang daming gustong mangyari ng ano doon. Hello, are you there? Nahihirapan ka. Ano nga ba talaga yung priority? Ano ba gusto ni Lord na gawin mo? And I believe nangungusap sa iyo si Lord. Ano yung level na yan? Ito yung level na ito yan. Ito yung level na kailangan mong mamili between having lots of commitments to serve God or asking God kung ano or kung saan ka ba dapat mag-focus. Amen. Ang dami niyan. May 10 akong inilista. Worship ministry, may boses ka, apply. Mga kapatid, kung tamborin ang talent mo, punta ka pa rin. Okay lang kung may tamborin, maganda nga yun eh. Are you there? Administrational ministries. O may talent ka sa pagbibilang ng pera. Pastor, yan na lang po yung talagang talent ko eh, magbilang. May talent ka para sa pagtulong dito sa pag-a-admin ng church. Meron po tayong admin. Alam mo, may ministry na gustong ipagawa sa iyo si Lord na dapat mag-focus ka. Meron kang puso, mga laga. Meron kang puso, mga laga. Meron kang puso na maghanap ng mga tupa na matigas ang ulo, na laging nawawala. Sama ka sa kanila. Hahaba ang pasensya mo. Tuturuan ka ni Lord na humaba ang pasensya. Sila po ang tagahanap natin sa mga tupang nagwawala. Hindi nawawala, nagwawala. Ayan si Pastor Migs, no? Salamat, Pastor Miggy. Intercessory ministry ang aking misis. Come on. Kung tinatawag ka ni Lord manalangin, yan na lang talaga. Pastor, ang talent ko lang talaga mag-pray. Wala akong ibang gagawin kundi mag-pray. So meron tayong intercessory ministry here in our church. Ano pa? Mission ministry. Nangangailangan po kami sa BJMP. Iiwan po namin doon sa jail. Para mangalag. Diba sa jail? Ayaw mo nun, stay in. Sa mga tinatawag ng Lord sa misyon, sama ka. Pwede naman. Media ministry.
Mahilig kang mag-edit, mahilig kang magko-compose ng mga thoughts, mahilig kang gumawa ng arts kung ano-ano, pati yung sa video natin and so and so. Unti, naghahanap po kami ng mga tao na mapapaganda ang ating social media ministry. Kids ministry sa pangunguna ni mahaba ang pasensya mo, punta ka sa bata. Production ministry sa mga gusto ng magkukumpuni. Ayan, nakita nyo po, may pagbabago po ba sa church natin? Gusto mo, taga-upo, ministry. Di ba? Pwede naman po yun, taga-upo ka lang. Walang problema. Pag upo mo, amen lang ang ministry mo. Amen! Pag tinanong ka, you are blessed. Amen! Yung ganun lang. So, pwedeng ministry po yan. And the next one is this. Level of falling in love with Jesus. Gwapo. Kakakilig. Hindi man yung itsura ni Jesus, pero nung nakita ko yun, sabi ko, gandang lalaki naman ito, napaka-perfect naman ang mukha nito. Sino dito in love kay Lord? Yung kapag si Lord kumanta sa iyo, no? Di ba yung maging sino ka man? Ang pag-ibigay, sadyang ganyan. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Di ba? Yung dati mong pag-ibig, wala siyang pakialam. Dati mong pag-ibig, wala akong pakialam. Si Lord yung kumakanta, oh. Basta't mahal kita, kailan pa man. Diba? Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Usually, ganyan yung iniisip natin minsan kay Lord, no? Yung nagpapaliwanag, mga paliwanag mo'y di niya kailangan. Mahal kita, basta't mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita, maging sino ka man. Di ba? Mahal ka ni Lord, maging sino ka man. Ito yung level na sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, si Lord ang number one. Ang sarap nung gano'n, no? Sino yung naranasan yan, no? Yung, Lord, may pupuntahan ako ngayon, Lord. Samahan mo ko, Lord. Yung tipong pagsuot mo pa lang ng damit mo pag-attend mo ng Sunday, gusto mo si Lord yung tutugon. Lord, anong gusto mong isuot ko ngayon? May ganyan ako na-encounter ng mga Christian. Lord, anong isusuot ko ngayon? Lord, anong dapat maging itsura ko ngayon? Pati makeup niya, gusto niya si Lord ang mamili. Yung excited ka lagi kapag kay Lord ang usapan, amen. Si Lord yung number one. Namimiss mo ba si Lord? Yung tipong dumating sa punto ng buhay mo na kapag hawak mo ang Bible, nanginginig ka, Lord, ang sarap ng iyong salita. Amen. Ang problema, hindi ito madaling isustain. Ang problema, hindi madaling isustain yung init kay Lord. Bakit? Kasi nanlalamig tayo sa Panginoon. Hindi maiwasan. Hindi maiwasan na darating ang time, yung tagal nang meron ka kay Lord, unti-unti nanlalamig ka na. Unti-unti yung may reservation ka na. Dati, pag nagpuri ka, wala kang pakialam sa katabi mo. Ngayon, may pakialam ka na. Ay, ngayon, inaano mo na yung, ano ba to? Ba't ganito to? Nagiging observant ka na. Dati, expectant ka. Ngayon, observant ka na. Dati ka ngayon, thermometer ka na. You know what I mean? Tinitimpla mo na kung ano yung nasa paligid sa church. Ba yan, ang pangit naman ng ilaw. Nakakasilaw. Ano ba yan? Ang pangit naman ng pastor. Di ba? Ang dami mo nakikita. Hello, ano ba naman yan? Ang corny-corny naman ito. Ano ba yan? Ganito. Nagiging thermometer ka na, hindi ka na thermostat. Ang thermostat po, you know the ability of thermostat? You know what is thermostat is? Ang thermostat po is ikaw yung magkocontrol kung ano yung dapat maging pakiramdam ng mga naandon. Are you there? Aircon na meron yan. Di ba? Bakit malamig? Because of thermostat. Hello! Amen? Bakit may heater? Because of thermostat. Amen. Nasaan ka ng level? Nanlalamig tayo sa Panginoon. Ano pa? Hindi na natin siya mahal kagaya ng dati. Hindi mo na mahal si Lord. Dati, lahat ng nakakasalubong mo, sinasabihan mo ng Jesus loves you.
Alam mo yon, kapag may mga gatherings, nandun ka, present ka lagi. Excited ka laging ma-feel yung presence ni Lord. Pero ngayon, nagbago ka na. Hindi mo na mahal si Lord kagaya ng dati. Amen. Dati hindi ka namimili ng preacher. Kahit sino mag-preach, okay lang, pastor. Kasi bakit? May matututunan pa rin ako sa kanya. Ngayon, namimili ka na ng preacher. Amen. It's not about who is the preacher. This is all about the message of the Lord. Amen. Ngayon, nag-iiba ka na. Hello, dati kung mag-ayos ka, grabe. Bonggang-bongga, todo-todo. Ngayon, kung ano na lang yung maisuot mo, mahila mo, yun na. Are you there? Hindi mo alam, namimiss ka na ni Lord. Ano pa? Na ipagpapalit na natin siya sa mga fleshly desire. Di ako attend ngayon. Mas masarap sa Boracay. Di ako attend ngayon sa church. Mas masarap sa Siargao. Pwede mo naman gawin yan ng Monday to Wednesday. O kaya Wednesday to Friday. Di ba? Ba't tinaon mo ng Sunday? Amen. Yung dati nangako mo kay Lord, hindi ako mawawala sa presence mo. Pero ngayon, wala na. Nalimutan mo na yung pangako mo. Na ipagpapalit mo na siya sa mga ibang bagay na mas gusto mong gawin at nakakalugod sa sarili mo kaysa nakakalugod sa Panginoon. Revelation chapter 2 verse 2 to 4, I know your works, your toil and your patient endurance, and how you cannot bear with those who are evil, but have tested those who call themselves apostles and are not, and found them to be false. Ang sabi niya, I know you're enduring patiently and bearing up for my name's sake. Grabe to, no? And you have not grown weary, hindi ka nga nag-alala eh. Tatagalugin ko, parang ang ganda na ito sa Tagalog. Alam ko lahat ng ginawa mo. Tagalugin natin, ha? Lahat ng haba ng pagpapasensya at pagtsatsaga. Inalam mo ang lahat ng gawa ng kaaway. At inalam mo rin yung mga lingkod ng Diyos na nagsasabing sila'y mga lingkod at nalaman mong sila'y mga peke. Buong tiyaga sa pamamagitan ng aking pangalan, naghirap ka. Hindi ka nagkaroon ni pag-aalala. But verse 4, meron akong ikinatatampo sa iyo. Imagine that, no? Pero alam mo, sinasabi ni Lord, meron akong ikinatatampo sa iyo. That you have abandoned the love that you had first. Bakit ko pinakita kanina yung mga level no, na meron tayong relasyon sa Panginoon? Kasi alam mo, iba yung impact nung una mong nakilala yung tunay na nagmahal sa'yo. Ang problema, nung nalaman mo na sobra ang pagmamahal sa'yo ni Lord, masyado kang na-familiarize. Masyado kang naging kampante. Hindi mo na-sustain yung intimacy mo kay God. Now my question is, how will we sustain our intimacy with God? Paano ba natin ito masusustain? Are you there? Are you excited? Paano nga ba? Number 1, always stay in God's presence. Amen? The more you stay in the presence of God, the more you know God. Gusto mo makilala si Lord? Babad. Stay in God's presence. But one thing is necessary, sabi ni Jesus, Mary has chosen the good portion which will not be taken away from her. Pinili ni Mary ang alin, ang magstay sa presence ni Lord. Doon siya matututo. Doon magkakaroon ng matinding buhay. Amen? Ulitin ko, the more you stay in the presence of God, the more you know God. Stay in His presence. Amen? May nangyayari kapag nasa presence ni Lord. Hello? Gusto mong makilala si Lord, stay in His presence. Sabi nila, makikilala mo daw ang isang tao kapag lagi kayong magkasama. Pero kapag hindi mo laging kasama, ang dami mo makikita. Matthew chapter 5 verse mapalad ang may mga malinis na puso, makikita nila si Lord.
nakikita mo, kung puro pangit at malinis. Question your heart right now. Malinis pa ba yan? Baka kaya hindi mo makita ang pagkilos ni Lord kasi nakababad ka sa iba. Nakababad ka saan? Sa politika. Hello? Affected ka sa mga nangyayari sa politics. Sa mga nangyayari sa ibang tao. Affected ka kapag nakita mo na yung classmate mo mas yumayaman kaysa sa'yo. Affected ka na mas masaya sila, ikaw malungkot. Apektado ka. Are you there? Ayaw mo magbabad sa Panginoon. Pag nagbabad ka kay Lord, the more na makikilala mo siya, the more na malalaman mo ano kalooban niya sa'yo. Ano gusto niyang gawin sa'yo. Kapag nalaman mo yun, kapatid, yun yung lalakaran mo. At kapag nilakaran mo na, I tell you, ibe-bless ka ni Lord tremendously. Amen? Hindi papayag ang Diyos na hindi ka pagpalain. Ayun yung gusto ng Panginoon. Pumunta ka sa Diyos. Amen? Hanapin mo siya. Amen. Ano pa? Hold on to His promises. The more you know His promises, the more you become stronger. Alin? Para magpatuloy ka saan? Sa purpose ng buhay. Hindi mo i-give up. Actually, walang space dapat sa puso mo, sa isip mo, na mag-suicide ka. Walang space dapat sa puso mo, sa isip mo, ang ma-depress ka. Kasi bakit? The more na alam mo yung mga pangako ni Lord sa'yo, na hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan, magiging matapang ka. Hello? Magiging matatag ka. Na alin? Makikita mo, may purpose pala ako. Maganda pala plano ng Panginoon sa akin. Ito pala plano ni Lord sa akin, gamitin ako mightily. Gamitin ako ng Panginoon sa aking pamilya, sa aking trabaho, sa aking mga kaibigan. Yan yung plano ni Lord. Hold on to His promises. Psalms 119:105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ano ang pangahawakan mo kung wala kang pangako ni Lord sa'yo? Ang sarap ng marami kang pinangahawakang pangako ni Lord. Hanapin mo, Lord. Lord, gusto ko nung pangako mong ito. Lord, sabi mo ganito. Lord, sabi mo ganito. Lord, sabi mo ganito. Ipaalala mo kay Lord. Amen? At kapag nakita ni Lord na may alam ka pagdating sa kanyang mga pangako, dineclare ng labi mo yon, gagawin niya yon. Amen? Ano pa? Serve by calling, not by emotions. Amen? Alam niyo, ang daming mga lingkod ng Diyos gumibap. Kasi bakit? Damdamin ang nagtulak. Wag. Maglingkod ka sa pamamagitan ng iyong panawagan. Emotions are deceiving. Pwede ka nitong iligaw sa hindi totoo. Pero yung calling, dadating ka niya sa ultimate purpose mo. Amen. Na meron palang reason why you are here. Meron palang reason kung bakit naranasan mo mga bagay na naranasan mo. May purpose ka pala. Amen. Are you there? So we conclude na ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, the more na uma-attend ka, the more na lumalalim ang relasyon mo sa Diyos, the more na mas nai-inlove ka sa Kanya, the more na lumalago ka dapat sa relasyon mo sa Kanya.